May pinadala sa atin ng Infinix. Tara, tingnan natin. Oh, Infinix na bag. And then Infinix na dry fit na polo shirt. Tapos meron pa silang Infinix na t-shirt. Talagang pinaghandaan ni Infinix yung PR kit nila. Kasi ito ang Infinix GT30 Pro. Tara, try natin to. So medyo mahaba itong video na to, diretso na kagad tayo sa unboxing. Looking at the box of the Infinix GT30 Pro, meron yung cover na nakalagay dito MPL kasi sila yung official na phone brand ng MPL. Cover lang siya actually, and kapag binuksan mo siya, makikita mo yung Infinix GT30 Pro na box. Looking at the box of this phone, masabi natin na binago na naman nila yung design nila compared to last year. This time, parang mas circuit board talaga yung itsura ng kanilang box. Silver and gray yung color ng box with dark gray na text. Tapos, kapag tinanggal mo yung kanyang cover, makikita mo yung kanyang compartment na naglalaman ng kanyang SIM ejector tool, documents, at saka jelly case. Tapos, underneath nito ay ang Infinix GT30 Pro na unit covered in protective plastic. And then, meron pa yung divider na medyo mahirap lang tanggalin na underneath naman ay ang kanyang charging cable at saka ang charger. So, pagdating sa contents ng box, wala tayong wired earphones. Medyo unti-unti na talaga nating tanggapin to, especially even for phones at this price range. Tapos, ngayon, pwede na tayo mag-move on sa Infinix GT30 Pro na unit. Pero bago yan, mag-subscribe ka muna by clicking the subscribe button below. Hit mo yung bell icon para ma-update ka sa mga susunod na videos. Kung sakaling gusto mo to, like at i-share mo na rin. Ngayon, sa design ng Infinix GT30 Pro, masabi kong panibagong design na naman yung nakuha natin this year. Iba mismo yung texture ng back design niya. Nakakuha tayo ng smooth matte finish dito. Mas malinis siya compared to last year, pero may pagka-circuit board pa rin yung itsura, and kapansin-pansin na mas maliit yung sa kanyang camera layout. Aside pa dyan, pagdating sa back design ng phone na to, meron pa siyang tinatawag na mechanical light waves na ayun nga, para mas flashy as a gaming phone ng Infinix GT30 Pro. Customizable kung kailan lang umiilaw ang phone na to, or kung gusto nyo talaga siyang totally i-turn off para hindi siya masyadong kumain ng battery. Overall, masabi ko mas malinis ang Infinix GT30 Pro compared to its predecessor. So, mas habol mo nyo yung ganitong mas minimalist approach pero may gaming pa rin pagdating sa kanyang design, magugustuhan nyo ang Infinix GT30 Pro. Available siya in 2 different colors. Merong blade white, tapos itong hawak ko ngayon yung shadow ash. And kung nabitin ka naman pagdating sa design, kung gusto mo yung mas gaming talaga yung itsura, meron silang Gaming Master Edition in the color dark flare na mas flashy lang talaga compared to this one. So, depende kung ano yung mas gusto nyo design. Meron pa siyang mga slight differences na i-discuss ko mamaya. For now, dun tayo sa form factor ng phone na to. Slightly mas manipis ang Infinix GT30 Pro without compromising yung size niya, kasi almost the same to compared to last year. Pero mas magaan din siya. So, masabi natin parang mas portable or mas compact pa rin ang Infinix GT30 Pro. Ang maganda pa ngayon, meron tayong IP64 rating on this phone, mas mataas compared to last year. So, mas panatag tayo kung medyo harabas tayong gumamit sa mga phone. For the front of this phone, gumagamit siya ng glass syempre, pero dito sa back part at saka sa sides ng phone na to, plastic yung material na ginagamit niya. Although, ewan ko, for plastic, very premium yung feel nito. Dito sa right side ng phone na to, nandito ang kanyang lock button at saka ang kanyang volume buttons. Nasa taas ang kanyang speaker grills at saka IR blaster, and then nandito naman sa baba, another set of speaker grills, ang kanyang USB Type-C port, and then ang kanyang SIM card tray. Dual SIM na ang phone na to, hindi siya eSIM compatible and hindi rin expandable ang kanyang memory, so choose wisely kung ano yung variant na pipiliin nyo. But wait! There's more! Kasi dito sa right side ng phone na to, kung makikita nyo, meron tayong parang dalawang oblong dito sa kanyang tagiliran. Isa yun sa main features ng Infinix GT30 Pro, kasi this year, grabe talaga yung pagka-gaming focus ng phone na to. Meron siyang built-in na triggers. Ito yung tinatawag nila na GT triggers, and yun nga, for gaming talaga, makakatulong to para mas marami kang mapipindot. Hindi ka limited dito sa dalawang daliri mo sa harapan, pwede mo pang gamitan yun dito sa taas when gaming. Hindi lang yan, kasi hindi lang for gaming din ang GT triggers nila. Customizable din ang function nito. Pwede siyang gamitin to open apps, take photos. So, ang nakakatuwa lang dito, multifunctional talaga yung GT triggers na dinagdag nila on this phone. Ngayon, for the screen naman, hindi rin sila nakontento kasi meron pa rin tayong mga upgrades na nakuha. Meron tayong mas mataas na resolution, mas mataas na brightness, and mas mataas na refresh rate on a 6.78-inch AMOLED display. Naka-stereo speakers pa rin ang phone na to, of course. And then nga, kaya natin sa malalakas na volume. However, meron tayong slight compromise pagdating sa kanyang quality.
Di naman to deal breaker sa akin kasi considering yung presyo ng Infinix GT30 Pro. Na nga, pag-uusapan din natin mamaya. With the battery, upgraded din yan with a 5,500 mAh battery capacity. And upon testing, nakakuha naman tayo ng around average results. Around average kasi, ayun, ang dami lang talagang improvements pagdating sa battery performance ng mga phone this year. Also, to be expected din yung ganitong performance kasi sagad-sagaran ang performance upgrade na nakuha natin sa Infinix GT30 Pro. For now, dun muna tayo sa kanyang charging with a 45-watt wired charging. And this year, nag-introduce sila ng 30-watt wireless charging on this phone. So, nakakatuwa lang kasi for a phone starting at under 15,000 pesos, naka-wireless charging na siya. Pero hindi lang yan kasi meron pa siyang other charging features katulad ng bypass charging, smart charging, reverse wired charging, and even reverse wired charging. So, charging-wise, talagang kompleto sa Ricardos yung ginawa ng Infinix GT30 Pro. Dami niya lang talagang nilagay at sobrang excited ako sa phone na to. Halata naman sa energy ko or ewan ko, nagkape kasi ako bago na to. So, medyo hyper tayo about this phone. Sa camera niya naman, meron pa rin tayong 108 megapixel main camera. Pero ang ginawa nila, imbes na meron silang depth sensor at saka macro lens, sinubstitute nila to with an 8 megapixel ultra wide lens. And oh my god, ito yung lagi ko sinasabi sa mga video ko, sana tanggalin nyo na lang yung mga ganong camera at palitan nyo ng ultra wide lens. Kasi ako personally, mas prefer kong merong ultra wide lens versus macro at saka depth sensor. Ngayon, sa performance naman ng kanyang camera, nakakakuha tayo ng magandang result pagdating sa kanyang main camera. Maganda yung detail nito, maganda yung sharpness na to. Medyo nandun tayo sa natural side pagdating sa kanyang color output. So, depende kung ito ba yung mas habol nyo pagdating sa camera performance ng isang phone. Zooming in on your photos, maganda pa rin yung kanyang performance na nabibigay. Given nga na naka 108 megapixel yung kanyang main camera, most likely kina-crop niya lang to pero meron pa rin naman tayong enough detail na nakukuha at possible pa rin to kung gusto nyong i-post to for social media. Ultra wide lens din, maganda ang performance, especially for a phone at this price. Hindi naman siya revolutionary pero para sa akin, meron tayong good enough performance na nakukuha. In low light situations, dito lang ako nagulat kasi hindi ko rin in-expect na ganito kaganda yung magiging performance niya. Sa katunayan, kapag main camera yung ginagamit nyo, hindi nyo masyado ma-feel yung need na gamitin yung kanyang night mode, lalo na kung meron naman kayong magandang light source. For ultra wide, dito lang yung given na ideally gamitin talaga natin yung night mode for better outputs. For selfie photos naman, para sa akin, yung magiging compromise yun dito yung kanyang color output na ayun nga, more on the natural or parang dull side minsan na ewan ko, depende pa rin to kung gusto nyo yung ganito or hindi. Personally kasi, mas pipiliin ko pa to kaysa dun sa sobrang vibrant na nagiging mapula talaga yung skin tone ko. For videos naman, capable siya of shooting up to 4K at 60 FPS, which is quite high para sa phone at this price. Syempre, checking out the quality, meron pa rin tayong mga limitations. Yung kanyang image stabilization, good enough naman, however, nakakapansin tayo ng onting stuttering. When it comes to quality, meron tayong mga slight compromise, pero expected naman to for a phone at this price. Overall, pagdating sa camera performance ng Infinix GT30 Pro, masabi kong meron tayong satisfactory na performance, pero yung pinaka natuwa talaga ako yung substitution ng kanyang macro at saka depth sensor to an ultra wide lens. Para sa akin, mas flexible lang yung kanyang camera performance compared to last year, and personally, mas pipiliin ko to given nga na mahilig ako mag-take ng ultra wide shots. Ngayon, syempre kasama pa din dito yung mga additional AI features na nakuha natin, katulad ng AI erase na parang default na talaga actually sa mga phones ngayong taon. Finally, yung kanyang AI extender para ma-solve yung mga issues nyo pag nakakat yung mga size sa mga photo or kung gusto nyo yung mas wider shot lang versus sa mga photos na na-take ninyo. For a phone at this price, alam naman natin na meron tayong mga slight give and take sa mga gantong bagay. Pero ako, masaya lang ako na nakakakuha pa rin tayo ng gantong features for a phone under 15,000 pesos. Moving on, dito naman tayo sa main focus talaga ng Infinix GT30 Pro, which is ang kanyang gaming performance. This year, gumagamit na siya ng MediaTek Dimensity 8350 Ultimate na chipset. Much higher to than last year. And syempre, upon testing, nakakuha tayo ng mas matataas na result. At 1.3 million sa kanyang Antutu benchmark, definitely ito so far ang pinakamabilis na phone at this price. Na hindi lang nagtatapos dyan kasi may NFC, IR Blaster, Bluetooth 5.4 at saka Wi-Fi 6 ang Infinix GT30 Pro, giving you talagang the ultimate connectivity pagdating sa phone under 15,000 pesos. Kailangan ko lang
i-stress yung presyo ng phone na to kasi ang dami nilang features na hindi available for phones at this price and usually makikita natin sa mga phones na mas mahal sa kanya. With gaming naman, sa chipset niya, hindi na question yung performance ng Infinix GT30 Pro. Talagang matataas yung settings na nakuha ko sa mga games, same settings sa mga phones na around 20,000 pesos or even more. And syempre, very smooth and responsive yung gameplay na meron tayo, giving us a much better gaming experience. Even for a game like Genshin Impact, naka-medium settings ako on this phone without any problems. So, gaming-wise, no questions asked pagdating talaga sa GT series ng Infinix, di sila nagpapauli pagdating sa kanyang gaming performance. Lalo na't certified for 120 FPS gaming ang phone na to para sa mga paborito nating MOBA at saka FPS games, katulad na lang ng Mobile Legends, Honor of Kings at saka Call of Duty Mobile. Medyo na-concern lang ako ng konti pagdating sa kanyang thermal management kasi while playing ng around mga 2 to 3 hours on this phone ay naramdam ko na tumaas ang kanyang temperature. However, ginawan pa rin ng solution ng Infinix yan. Kasi when you purchase an Infinix GT30 Pro, makakakuha ka din ng kaniyang gaming kit. At ang gaming kit na to naglalaman ng magnetic na case at syempre ang kaniyang mag-charge cooler. So dito medyo nagme-make sense kung bakit may wireless charging na ang Infinix GT30 Pro. Kasi kapag kinabit mo siya dito sa kanyang magnetic case, makakabit mo ang kanyang mag-charge cooler dito sa kanyang likod na ngayon serves as a wireless charger para sa inyong Infinix GT30 Pro. Na dahil merong bypass charging ngayon, talagang game all day kayo with the Infinix GT30 Pro. Pwede kayo maglaro habang pinapalamig ng mag-charge cooler yung phone nyo, tapos wirelessly nito charge ang phone nyo para napapower nito ang inyong gaming experience habang naka-bypass charge pa kayo para ma-preserve ang kanyang battery health. So nagawa talaga ng pinagbabawal na technique ng Infinix ang kanyang Infinix GT30 Pro na pag-connect nila yung mga available cool features na nakuha natin sa mga phone ngayong taon at nagamit nila in one phone para mag-make sense talaga itong lahat. Giving you a much better gaming experience na makakapaglaro kayo ng sobrang tagal nang hindi umiinit yung phone nyo at na-preserve ang kanyang battery health. Diba? Kaya ako sobrang excited about the Infinix GT30 Pro. At kung sakaling yung kukunin nyo naman yung Gaming Master Edition, hindi nyo na kailangan ng separate box, nasa isang maangas na packaging nyo na makukuha lahat ng mga gamit na to. Of course, yung sa kanyang mas flashy na design and yung kanyang light dito sa likod, naka-RGB pa yan. So, yung tanong for sure with the Gaming Master Edition, when it comes to performance, meron ba itong mga changes? Actually, wala. Same lang yung performance ito versus yung Gaming Master Edition. Talagang yung more on aesthetic changes yung nakuha natin sa Gaming Master Edition. At sa lahat ng sinabi ko sa Infinix GT30 Pro, hindi ko pa sasabihin yung presyo kasi hindi pa rin tapos yung mga features niya. Kasi meron pa tayong mga additional AI features na nakukuha on this phone. So, ewan ko kung gusto nyo pa rin malaman yung mga gantong bagay, pero ewan ko, gusto kong kompletuhin yung review ng Infinix GT30 Pro So, meron siyang voice assistant na tinatawag nila na Pholax at saka meron pang Pholax Smart Touch para lang ma-recognize instantly kung ano yung pinapakita ng screen nyo. Basically, para tong circle to search or tap to search ng Infinix. Meron pa siyang call assistant kapag tumatawag ka, translation assistant na useful kapag nasa abroad ka, and then document assistant naman para ma-summarize yung mga documents or articles na gusto nyo basahin, at saka writing assistant para makorek yung grammar nyo, makatulong kapag nagsusulat kayo ng mga articles. Meron pa siyang recording summary para kung nagtatranscribe kayo or kapag nag-attend kayo ng mga seminar at kailangan nyo i-summarize or hanapin lang yung key talking points ng mga pinapanood nyo. Very useful din to para sa atin. And syempre, hindi pwedeng mawala yung mga Gemini feature katulad ng circle to search. And yung isa pa dito, meron siyang AI wallpaper generator para ma-turn yung text ninyo into wallpapers na very unique talaga para sa inyo. Pero hindi ko naman naiisip gamitin to dahil since ang Infinix nga ang official phone brand ng MPL, meron silang mga Mobile Legends wallpaper na syempre mas gusto ko as a Mobile Legends player. So sa lahat ng sinabi ko, ayan na, ang presyo ng Infinix GT30 Pro ay nagkakalaga ng 13,999 pesos para sa kanyang 8GB RAM with 256GB internal storage option, and then 15,000 pesos naman para sa kanyang 12GB RAM with 512GB internal storage na option. Kung sakali naman na mas gusto nyo yung mas maangas na Gaming Master Edition, available to starting at 14,999 pesos.
At pa sa presyo na to, kamusta nga ba ang Infinix GT30 Pro? I think at this point, parang concluded naman natin na sulit ang Infinix GT30 Pro. Aside sa kanyang napakataas na performance na talaga nga namang on top pagdating sa mga phones at this price range, sa flexibility ng kanyang camera, sa mga upgrades na nakuha natin sa kanyang screen, sa mga freebies na nakuha natin, sa better form factor niya, sa napakarami niyang additional charging features at saka battery features, definitely talagang siksik liglig umaapaw ang upgrades na nakuha natin on this phone. And with an even lower price compared to last year, talagang hindi na ako magtataka kung madaming kukuha ng Infinix GT30 Pro. Especially when you're into gaming, definitely ito yung mga features na hinahanap talaga natin. Both aesthetically at saka performance-wise, bigay na bigay talaga ang Infinix GT30 Pro. Yun na masasabi ko sa Infinix GT30 Pro, isang napakasulit na gaming phone ngayong taon. Kung naghahanap ka ng malakas na phone under 15,000 pesos, definitely check this one out. Launching na this June 23 at 8 PM sa official FB page at saka TikTok account ng Infinix. Abangan nyo sa kanilang TikTok shop, Shopee at saka Lazada para makakuha kayo ng mga freebies and up to 2,000 pesos off na discount. Yung link nyan, ilalagay ko sa description box below. Hopefully, nakatulong ang video na to para makonclude kung ito nga ba ang phone na para sa inyo. Again, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, mag-subscribe ka naman para makatulong at makagawa pa tayo ng mga ganong videos. Press mo yung subscribe button sa baba, tapos yung, yung bell icon para ma-update ka sa mga susunod na videos. At kung sakaling nakatulong nga to, i-like at i-share mo na rin. Again, ako si Alvin, ang new tech guy. See you next time. Ingat! Nagustuhan nyo ba ang video ko? I-check out nyo ang aking channel for more phone, gadget, and laptop reviews. Tapos, meron pa akong tech tips and guides. Mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para sa mga susunod ko pang videos.